Magandang buhay mga kaibigan at naritong muli ang inyong matinik at ang musikero channel upang magbahagi na naman ng kaalaman sa larangan ng matematika. Ang ating diskusyon sa sesyong ito ay ating pinamagatang Integrating Factor Found by Formula Part 1, Linear Equation of Order 1. Pero bago natin simulan ang ating programa, ang ating sesyon, kung maaari lamang po kung pwede lang paki-subscribe na muna ng ating channel, paki-press ng notification bell, and at the same time na yung like, nang sa gayon ay lagi po kayong updated sa aming mga videos. Ngayon naman ay maaari na po nating simulan ang ating diskusyon. Bilang panimula, integrating factor found by formula linear equation of order 1. Kapag nakaka-encounter tayo ng ganitong tipo ng mga equation, kailangan may format muna natin or may convert muna natin ang ating equation sa ganitong estado or tinatawag nating standard form. dy over dx plus p of x times y is equal to q of x. Bakit? Kasi kailangan natin ng value ng p of x at ng q of x. Malalaman lamang natin yon kapag ang ating given equation ay nating na-convert sa ganitong estado o standard form. Then after nating mahanap ang p of x and q of x, we have to use this. For our solution, use a to the integral of p dx as our integrating factor. At kapag yan ay atin ang nahanap ang e to the integral of p dx, ang p of x at ang q of x, then we have to proceed with this outcome. Ganito ang magiging outcome natin. At yan ay isa ring formula na ating gagamitin sa ating solution process. Y times e to the integral of p dx is equal to the integral of q times e to the integral of p dx times dx plus c. So yan ang ating magiging outcome. Kapag mamayang konti ay tayo nang nagbigay ng isa pang halimbawa or mas marami pang halimbawa ng integrating factor found by formula sample problem or equation. At siyempre, naganda ang inyong abang lingkod ng isang halimbawa at ito ang ating example ngayon. X to the 4 plus 2y times dx minus x dy is equal to 0. Ang unang akbang na ating gagawin, kailangan may convert natin ang ating given equation into its standard form nang sa gayon ay ating mahanapan ng value ng p of x at ng q of x. Ito ngayon ang simula ng ating solusyon. Target format, ang ating standard form, dy over dx plus p of x of y is equal to q of x. Kailangan maging similar dyan ang ating given equation. So, alina't tayo nang mag-convert ng ating given equation into its standard form. Again, let me rewrite our given. X to the 4 plus 2y multiplied by dx minus x dy is equal to 0. I think mas maganda rito kung imumultiply ko ang kabuuan ng equation ng negative or ng minus sign. Okay? So let's do that. If I will multiply the entire equation by negative, magpapalit ng sign ang ating given. Yan. Ang dating negative x dy is naging positive x dy. And then ang unaan ng ating term naging minus times x to the 4 plus 2y multiplied by dx is equal to 0. Nareformat lang ang ating equation pero ang value hindi naman nagbago. Kapareho pa rin. So we have to proceed. Divide the entire equation by x dx. Bakit? Kasi nga kung titingnan natin yung target format natin, kailangan lang natin is dy over dx sa isang term. So para mawala ang x ng dy na nakamultiply dito, di-divide ko ang buong equation ng x. So para makancel ang x dito sa first term na x dy. Then sumunod naman, para mawala naman ang dx dito sa side na yan at maging denominator ni dy dahil nga ang target natin is dy over dx, kailangan ko ring i-divide ang kabuuan ng equation ng dx. That is why, suma total,
X times dx is x dx. So, kailangan nating i-divide ang kabuuan ng equation by x dx. So, in doing that, ito ang magiging output natin, dy over dx minus x to the 4 plus 2y all over x is equal to 0. So, papalapit na sa ating target format na dy over dx plus p of x times y is equal to q of x. Kung papansinin natin ang x to the 4 plus 2y all over x, meron silang common denominator na x. Wherein ang x to the 4 plus 2y ay maaari nating pag-iwalayin pero pareho pa rin ang denominator. So ano bang ibig sabihin doon? Dy over dx minus the parenthesis x cubed plus 2 over x of y. Bakit naman naging ganito yung equation natin? Di ba't ang x to the 4 over x is x cubed? Ang 2y all over x is tama naman. 2 over x times y pa rin. So wala naman na bago. Ang nagbago lang is x to the 4 all over x, that is equal to x cubed. And then afterward, let me distribute the negative sign to each term. So let us do that. Dy over dx minus x cubed minus 2 over x times y is equal to 0. So what's next? Kailangan nating may transpose ang isang term sa right-hand side. Thus, dy over dx minus 2 of x of y is equal to x cubed. Yan. So ano nga ba ngayon ang value ng ating p of x and q of x? By comparison with this, yan, yung dalawang yan, pagko-compare lang natin. So lagyan ko ng pointer no, para hindi nakakalito. Yan. So ito, i-compare natin dyan sa equation na yan. Kitang-kita naman na ang value ng p of x natin is ito na. And then ang value naman ng ating q of x is actually x cubed. So let's continue. Comparing with the standard form, we have the value of p of x as negative 2 all over x and q of x as x cubed. So sa madaling salita, maaari na nating i-compute ngayon ang ating integrating factor. Yan. Pero yan muna yung outcome natin mamaya, no? Kaya lang hindi pa pwede ngayon kasi kailangan muna nating alamin ang value ng e to the integral of p dx. Kahit na may value na tayo ng p of x and q of x, hindi pa pwedeng i-finalize ang ating final answer. We have to solve first for the following. Kailangan nating ma-determine ang integral ng p dx and at the same time, alamin muna natin ang value ng e to the integral of p dx. So direct substitution lang tayo kasi may value na tayo ng p of x which is negative 2 all over x. So ang una nating gagawin dyan mga kaibigan, mga kapanalig, kailangan muna nating alamin ang value ng integral of p dx. Ano nga ba ang value ng p of x? Ang value ng p of x is naibigay na natin kanina. Ang value ng p of x is negative 2 all over x. Kaya nga ang integral of p dx is equal to negative 2 times the integral of dx over x. Pero ano nga ba ang integral ng dx all over x? Di ba't yan ang sagot dyan is ln of x? That is why the integral of p dx is equal to negative 2 ln of x. Then afterward, we simplify that. Pwedeng maging exponent ni x ang negative 2. Nasa properties of logarithm yan at pinag-aaralan natin lahat yan. So alam naman natin ang coefficient pwedeng maging exponent ng x na naka-natural log. Okay, proceed. Then let us solve for our integrating factor e to the integral of p dx. Substitution process. E to the integral of p dx equal to e to the ln of x to the negative 2. Kapag ganyan yung situation, nakikita natin e to the ln, automatiko ang sagot natin dyan, kapag ganyan yung status, yung format, sigurado
ang sagot natin is yung number na naka-ln. That is x to the negative 2 ang ating sagot para sa ating integrating factor na e to the integral of p dx. So definitely, ito na yung ating pinaka-hinahanap. X to the negative 2. So let's proceed. Recall. Ito yung outcome na gagamitin natin na formula para malaman natin kung ano nga ba ang ating general solution sa ating given linear equation of order 1. So direct substitution, ang value ng e to the integral of p dx, x to the negative 2, that's y. At ang value nito is x to the negative 2 equal to the integral of, okay, ano ba yung formula? Q of x. Q of x natin is x cubed. And then ano ba yung e to the integral of p dx? X to the negative 2. That's why we have x cubed, x to the negative 2, then dx plus c all over 2. Now, bakit ako naglagay ng over 2 dito? Tingnan natin mamaya, no? Kasi nga, bakit may over 2, no? Kasi nga kapag in-integrate natin ang portion na nandirito, in-advance ko lang yung c over 2, no? X cubed times x to the negative 2, ang sagot dyan is x na lang. X na lamang yan, the integral of x dx. Kapag in-integrate ko ang x dx, ang integral noon is x squared over 2. So dahil may over 2, pinili ko na rin bigyan ng over 2 to, and at the same time, i-multiply ko mamaya yan ng 2 para ma-eliminate lahat ng denominators. Pero tingnan muna natin ng maigi, no? Y to the x, y times x to the negative 2. Yan, ang tamang pagbabasa niyan is equal to x squared all over 2. Yan ang rason kung bakit ko nilagyan ng over 2 ang ating arbitrary constant dahil ang ating term na x squared over 2 ay may denominator na 2. Eh naman para ma-eliminate natin lahat ng denominators, multiply ko na lang ang kabuuan ng equation by 2. O hindi lang pala 2. Multiply ko ng 2 para yung denominator, ano? Eh dito kasi ang x to the negative 2, magiging denominator yan mamaya. Para maging positive exponent yan, ang pagkakasulat nito is y over x squared. Kaya napili natin na 2x squared ang ating multiplier kasi nga 2x squared is our least common denominator in this equation. So after multiplying 2x squared to the entire equation, ang ating output, 2y is equal to x to the 4 plus cx squared. At yan ngayon ang ating sagot. At yan ang ating general solution para sa ating given example number 1. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Papuri sa Diyos magpakailanman. Mabuhay ang bawat kabataang Pilipino. Maraming salamat po.